Alright guys, ito dahil sa pagod, ito kalalabas lang namin ng ospital at sinamahan ako ng anak ko. Yan, so sinaksakan ako ng pain reliever dyan sa ng dialysis, grabe. Tapos naka-oxygen dahil nahirapan akong huminga. Ayan, and just happened, kaya lang ako na nito is gusto ko lang ipaabot sa lahat kasi may na-encounter ako na that really made me cry is yung isang 25 years old na taga area H na disgrasya just 4 o'clock in the morning today. Ayan, the motorcycle, naka NMAX pa yung bata, na disgrasya siya and tumama yung ulo niya, which is, alam mo, first time mong nakita yung sumirit yung dugo from dalawang tenga palabas, as in grabe. So yung hematoma yun eh. So ibig sabihin may damage siya dun sa ugat ng brain niya yata ang pinaka So continuous yung bleeding. So internal bleeding, no. Tapos lumalabas sa tenga niya hanggang ngayon yung dugo. Nakakaiyak, no. For me, pusa lang, aso lang mamatay is talagang grabe na yung iyak ko. Tao pa kaya, hindi ko kakilala yon pero nakilala ko kanina sila Kim. And critical is talaga, kaya pati ako talaga sa sobra nagbantay ako doon. Tapos sinabihan ko nga yung tatay dahil umalis tinawagan ko, pinamadali ko, sabi ko please pumayag ka na, lagyan mo ng tubo yung anak mo para mailipat na sa ospital, na malaking ospital doon sa mga specialist. So talagang nakialam na ako. Ayun, sabi ko nga kung may tutulong ako yung any assistance na yung, kasi problema nila yung pambayad, So sabi ko sige, tutulong ako like DSWD, mga ganun, makakuha ng endorsement. Sabi ko basta wag mo ipasok sa private hospital kasi mahirapan tayo, sa public lang talaga. So then only the government will help us easily. So yun yung sinabi ko sa kanila. Tapos naiiyak ako kasi 25 years old, magsisiman pa yung bata, Sa sobrang kalasingan siguro, nagmamaneho siya ng motor, nakabangga din siya ng isa pang motor. Although yung nabangga niya is nasa orthopedic, nagkaroon ng problema din yung pero siya talaga yung grabe ang sitwasyon niya. So hindi ang masaklap pa dahil nga lasing. So yung mga gamot na binibigay sa kanya is medyo hindi tumatalaw kasi lasing eh. So ngayon, naghihingalo siya, bumababa na yung niya, yung pulso niya, nakamonitor yung heart niya, tsaka yung niya, oxygen. Talagang grabe yung iyak ako ng iyak, naawa ako. So hindi ko sa sarili ko na ang magsugal ka ng buhay mo sa motor. Kaya mag-ingat kayong lahat ng mga nagmamaneho, either tricycle, two wheels na motorcycle, or four wheels na mga sasakyan, or truck, mag-ingat kayo sa pagmamaneho, lalong-lalo na yung makainom kayo, huminto na lang kayo, matulog kayo, at huwag na kayong magmaneho kahit anong sasakyan pa ang dinadala ninyo. So please, ingatan nyo ang inyong mga buhay dahil minsan lang yan. Tulad talaga ngayon yung grabe, napakabata, 25 years old, paalis pa seaman. Pero ngayon ang ending dahil sa pag-inom at yung girlfriend niya hindi niya nakasama. So hindi siya napagsabihan. Nagpalit-palit pa sila ng kanya-kanyang motor. Yun ang masaklap doon. Hindi yung motor niya yung dala niya, motor ng iba. Naka NMAX. So NMAX yung motor ng kaibigan niya, Ay nako. Siguro dahil nga naka NMAX, so mabilis ang pagpapatakbo niya, hindi niya naisip. Dahil nga lasing, wala sa tamang kaisipan o katinuan. Pero grabe ang iyak ko. I cannot even imagine na, paano nangyari yun. Tapos yung bata kanina, nilagyan ng tubos dito sa bibig, Kaya lang nahirapan sila, doc, dahil nga, hindi maipasok yung tubo, kinakagat niya. So talagang kailangan patulugin siya. Ngayon, paglipat naman ito sa malaking ospital, actually nilipat na sila ngayon. Hindi rin siya po pwedeng operahan agad kasi hindi pa siya gumigising, tulog. Paano kung hindi na siya? Kasi pagka pala ganun, hindi pala pwedeng operahan agad. Kailangan gumising siya, magising. Paano kung hindi?
hindi na siya magising, di ba? Kasi continuous yung ano niya, hemorrhage, no? So talagang nakakaiyak. Ito lang, yun lang ang purpose ko for this uploading na, no? Yun lang na mag-ingat lahat ng motorista. Lalong-lalo na kung kayo ay umiinom. Pakiusap na kayo na mismo ang mag-control sa sarili nyo. Huwag na kayong magmotor, huwag na kayong mag-drive. Kahit ng kotse, ng truck, ng kahit ano. Basta huwag na kayong mag-drive, itulog nyo na lang yan. Or otherwise, if it's possible na huwag na kayong uminom, mas maganda. Yun yung pinakamaganda doon, huwag na kayong uminom. Mahirap na yung inom na yan na magdadala rin sa inyo sa kapahamakan. So, yun lamang. Kahit na ako ay hiningal. Ayan, sakit ang ulo ko, paikot-ikot ang ulo ko, grabe, mula ulo hanggang likod. Ayan. So, I think that's all. Yun lang naman, reminder, a simple reminder, but a reminder to keep yourself, safe. Ingatan nyo yung buhay nyo. So, yun lang yung akin, a simple reminder. Yung experience ko ngayon, yung nakita ko talagang kahit ako hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita na grabe, kahit ako umiyak talaga ako, nakakala mo kamag-anak ako ng batang yun, pero hindi ako ano-ano, doon ko lang sila nakilala. Talagang naawa ako sa ER. Sa ER kasi ako eh. So, yun, naawa ako talagang grabe, hindi ko maano kung anong feeling meron. Kaya hanggang ngayon malungkot ako, but still praying, I'm praying for him. And doon mo lang marirealize na life is important. Kaya tama na yung mga away-away dyan sa social media. Magbagong buhay na kayong lahat. Para, alam niyo yun, kung ano yung laban, ano ang issues, doon kayo. Wag na kayong mag-ano pa na ibang bagay. Kasi once na nakuha ang buhay nyo, you cannot take it back. So, he's in critical condition right now. The only thing is, still hoping. Kasi yung father niya din, namatayan din sila ng nanay, hindi pa rin matanggap ng tatay, but then eto na naman siya, alam mo, kawawa naman yung tatay. Anyway, that's all guys, basta ingatan nyo yung buhay nyo, mga lahat ng motorista, ingatan nyo as much as possible, stop drinking or drink and don't drive. Thank you guys, God bless you all.